Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo na may laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga ginigili kong mga kapatid kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating mahal na Panginoon at katulad ng pagdulog sa Kanya na napakaraming tao upang humingi ng pagpapala ng kagalingan mula sa kanilang karamdaman. Tayo rin ngayon ay manikluhod at dumulog sa Kanya. Hilingin natin pagalingin niya tayo sa ating pangunahing karamdaman ng ating mga kasalanan upang mapaigting at mapagaling niya ang ating mga kaluluwa at espiritu, maging ang ating mga katawan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong maaraw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandarilita at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya. Kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libong lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar, iyain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko ang tungkol sa iyo.
Pagkatapos namin mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David, gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyong ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat, maghapunan. O kay rami nilang ngayon sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibig. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitawan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Sa hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog, pagkat ako'y iniligtas sa bingit ng kamatayan. Iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, na taglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ikaw, Panginoon, ang siyang ng buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus ng kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang sila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At maigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang maipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita
ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Bakit nga naman kailangang makilala si Jesus sa kanyang pangalan? Ano nga bang dahilan niya upang pagbawalan ng mga taong naging beneficiary niya, mga taong tumanggap ng kanyang biyaya, lalong-lalo ng pagpapagaling? Hindi natin kailangang magpakilala ng ating pangalan. Hindi natin kailangang makilala tayo ayon sa ating pangalan. Ang mas hangarin ng Panginoon Diyos para sa atin ay makilala tayo ayon sa ating mga gawa. Mga ginigilo kong mga kapatid, hindi kailangan makilala tayo ayon sa ating mga pangalan sapagkat nais ng Panginoon sa atin sa kanyang pagpapakita ngayon ng kanyang kadakilaan na nakikilala ang tao, nakikilala tayo ayon sa ating mabubuting gawain. Isa sa pangunahing dahilan why people draw close themselves to Christ is simply because they have known Him not only as a good preacher, an eloquent preacher, but also He was known to all of us and to those people who have lived during His time as a miracle worker. Maraming kababalaghan siyang nagawa na siyang nagdugtong sa kanyang titulo bilang anak ng Diyos. Yun ang sinabi na, ikaw ang anak ng Diyos. Marami kasing pagkakakilanlan kay Jesus. Depende kung papaano at kaano kalalim ang kanilang pagkakilala sa Kanya. Darating ang mga kasulatan na nagsasabing, hindi ba siya yung anak ni Maria? Hindi ba siya yung anak ng karpinterong si Jose? Hindi ba siya yung Galileo o yung Nazareno? Pero lahat ng ito, mga kapatid, patungkol sa titulo niya dito sa lupa. Bagamat alam naman natin lahat na siya anak ng Diyos, ang pangunahing dahilan lamang kung bakit nais niyang pagbawalan ng mga tao kung sino siya o mga inaalihan na masamang espiritu. Bagay ang mga espiritong yan, kilala siya. Siya ang anak ng Diyos. And if He is the Son of God, therefore, He must be good. Because God is the source of all goodness. And Christ, since He is the Son of God, all goodness comes from Him. Doon natin simulan ang ating pagninilay. Sa gawa, nakikilala ang tao. Mabuti man o masama. Ang isang puno, makikilala ayon sa kanyang bunga. Matamis man o maasim ang bungang ito. Ganon din ang dapat natin pagkakilala sa Panginoon. Siya ang pinagmumulan, pinag-uugatan o balon ng kabutihan. Bakit? Hindi lamang sa salita, pawang mabuti si Jesus. Kundi marahil nakita ng mga tao ang kanyang mga dakilang gawa. Dakila man ito, pero ito ay umuusbong mula sa kabutihan na hangarin ni Kristo para sa kapangkalahatan. Bakit niya ginagawa ang maggamot? Bakit niya ginagawa ang pagpapahayag? Bakit niya ginagawa ang mga kababalaghan? Hindi dahil lahat ng ito ay mabuti, kundi ito ay nagmumula sa kabutihan niya. Kabutihan na nakapaloob sa kanyang pagkatao at pagiging anak ng Diyos. Kapatid, kung likas at naniniwala kang likas sa atin ang mabuti, bakit hindi ka gumawa ng mabuti? Yan ang katanungan na dapat nating pagnilayan. Yan ang dapat nating isabuhay. At yan din ang hamon sa atin lahat ngayon. Maraming tao ang dumaragsa. Hindi dahil sa kababalaghan lamang. Maraming tao ang daragsa pa. Hindi dahil sa mga mabubuting gawain. Maraming tao ang dumagsa kay Kristo nung siya nabubuhay pa. Dahil nakikita nila sa Kanya, siya ay pawang mabuti. Kung gusto mong dumaragsa ang tao sa buhay mo, kung gusto mong lumapit ang tao sa buhay mo, then be good, act good, and say good. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Kanya sa pamamagitan ng kanyang anak.
Panginoon o Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno naway may tapang narapin at pasanin ang bigat ng hamon ng palagiang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangailangan ng tulong, naway huwag natin isara ang ating puso. Bagkus higit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagpapabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga pumanaw na, dalisayin nawa sila ng pagpapagaling ng pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos ng mga buhay, tulungan mo kaming may pagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming may pahayag sa lahat na mabuting balita ang kanyang ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Puri-puri ka, Diyos lumikha ng sanlibutan. Si Gobernador, narito ang aming mayaanan mula sa buwan ng pagawa. Ang tinapay ito para sa amin. Nagbibigay ng iyong buhay. Puri-puri ka, Diyos lumikha ng sanlibutan. Si Gobernador, narito ang aming mayaanan mula sa ubas ng buwan ng pagawa. Ang tinapay sa amin. Nagbibigay ng iyong Espiritu. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang kami pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandaang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin ang buhos mong tunay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-ala-ala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't iniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang lahat ng kapanian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin na may lakas ng loob. Pamagapin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Peace be with you all, my dear sisters, my dear brothers. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga ginigiliw kong mga kapatid kay Kristo, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan,
niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating banal na misang ito o ang ating healing mass sa Veritas ngayong alas 12 na madaling araw ay ating pong iniaalay para sa mga kagalingan ng ating mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Maging po sa mga katatahimik ng mga kaluluwa sa purgatorio ng ating mga minamahal na mga kapanalig. Ngayon din sa ating mga personal na kahilingan, sa ating mga pinagdarasal at itinudulog sa misang ito. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Pagpalain rin. nawa tayo na mapagmahal at makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pong ating banal na pagdiriwang humayo tayong taglayang kagalakan at biyaya mula sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan. Tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan.
lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na nagtanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Puri na makapangyarihang Ama na nagsugod sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatiliin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
Panem de cielo prestitisti eis. Omni declamentum insiabentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passionem noet memoriam reliquisti, tribue quesimus, ida nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis vigiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami